Life Balance. Mabuhay! Welcome one and all! Nagbabalik po ang inyong paboritong 6 o'clock habits sa DWIZ. Ang, sabihin ko sana, Aliw Channel 23, pero ibang oras pala yon. Life Balance po kasama niyong taong bahay, opisyal na taong bahay ng stasyon ng kumpanya Daryl Justin, kung saan isang oras ulit ang pagsasaluhan natin para talakayin ng health and wellness. Napapakinggan po tayo sa DWIZ 882 Metro and Mega Manila, sa DWIZ News TV, sa ating news website www.dwiz882am.com at replays po sa Aliw Channel 23. Available din po ang Life Balance sa ating app DWIZ 882 sa iOS at Android devices. Live streaming of course sa mga mahilig manood online. Meron po yan, Facebook page at YouTube channel ng DWIZ 882. Huwag kalimutan mag-like, follow, subscribe, share at i-comment ang mga katanungan at reaksyon ninyo kung kayo nagulat o kung ano man sa episode natin for today. Tayo ay magpa-flashback, Ketcha. Balikta naman po natin ang mga naging diskusyon natin sa mga nakalipas na episode. Una, may tanong ako. Alam nyo ba na magkaiba ang epekto ng sakit sa puso sa mga guys, sa mga gentlemen at sa mga ladies? Karaniwan, mas maagang nagkakaroon ng atake sa puso ang mga lalaki at madalas nilang maranasan ang matinding paninikip ng dibdib. Samantala, mga babae ay maaaring makaranas ng mas banayad na sintomas tulad ng pagkapagod, hirap sa paghinga o pagsusuka, kaya madalas itong hindi agad napapansin. Narito po si Dr. Jasmine Melissa Bernardo, isang vascular medicine specialist at cardiologist, mula sa ating mga kapartner, sa ating mga kaagapay sa Makati Medical Center para ipaliwanag ito ng mas malinaw. Roll VTR. Doon sa naka-heart attack, merong differences din sa presentation ng heart attack sa mga kababaihan compared sa kalalakihan. Ano? Pero ang pinaka-common pa rin is syempre yung pagsikip ng dibdib or pagsakit ng dibdib na kadalasan may kasamang panlalamig o panghirap sa paghinga. No? So those are angina na tinatawag natin. Bukod doon, ang kababaihan, mas malawak yung spectrum na pwedeng kasama doon sa typical na chest pain. Ano? Pwede silang nahihilo, pwedeng nanghihina lang, pwedeng masakitan tiyan or parang nasusuka, or pwedeng merong mga referred pain, no? Like yung sa panga, masakit, or sa kaliwang kamay, nangangalay. So these are the things na pwedeng mas makita sa kababaihan. Ito naman, Doc, since comparison nga no, tungkol sa mga babae at lalaki na nakararanas ng heart diseases, sino po ba ang most likely magde-develop ng heart diseases sa pagitan ng mga babae at lalaki? Okay. In the first 50 years of life, ang mas common talaga yung kalalakihan. Dahil merong protective effect yung reproductive hormone sa babae na tinatawag nating estrogen. Pero once na nagsimula na ang perimenopause, kung saan bumababa na ang estrogen, nagkakaroon na ng tinatawag na catch-up ang kababaihan sa dalas ng pagkakaroon ng maaring heart disease, hypertension, pagtaas ng cholesterol, pagtaas din po ng blood pressure, no, among others, tsaka pagtaas ng blood sugar. So yung may catch-up na yan. Okay. Catch-up. Talagang naalala baka mamaya, ko yung Dok, kami na yung ma-diagnose na nakapangalan pa sa segment namin. Catch-up. News catch-up. Ayan. May para light naman ang conversation. Pero susunod na question ko, no? Bakit nga ba ang heart disease? Feeling ko kadalasan nami-misdiagnose siya sa mga kababaihan. Ano bang sa tingin niyo, Dok, ang reason behind this? Well, marami kasing gender biases tayo, no? And hindi lang po yan gender inequality sa opisina, sa education, etc. Meron din tayong gender biases or inequality even in healthcare, no? So, mapapansin niyo, minsan pag babae ka, pumunta ka sa isang doktor, dinidismiss, no, yung mga nararamdaman. Baka pagod ka lang, o baka stress ka lang sa bahay, gano'n. O baka ano ka lang, anxious ka lang na tao.
Yung mga yon, ano. So meron talagang gender inequality even in healthcare, no? Plus, traditionally, ang mga kababaihan kasi ay caregiver sa bahay, ano. Sila yung nag-aasikaso sa lahat, sa anak, sa asawa, even sa mga mother-in-law, father-in-law, hindi na sila nabibigyan ng tamang atensyon para sa sarili nilang health. No? So, yun yung mga major reasons. Ano. Plus, there are also, aside from dun sa gender inequality na yan, meron din tayong yung natural differences sa kababaihan sa kalalakihan. Ayun. Mas maliliit ang mga arteries ng babae, mas maliit ang heart ng babae. So, these are the things na naturally different from males. Ano. Ngayon naman, may isa pa akong tanong. Dapat nga bang magpa-test kagad kapag may urticaria ang isang tao? Ano nga ba ang mga sanhi nito at paano ito nakukuha? Nakasama natin si Dr. Maria Socorro Agcawili de Jesus, isang allergologist. Si Doc, naalala ko to, nakatulong siya sa aking journey sa allergic rhinitis. Pero ibang usapan naman to. At isa rin po siyang immunologist mula rin po sa ating mga kapartner sa Makati Medical Center para sagutin ang mga katanungan sa urticaria. Roll VTR. We suspect na ang cause is infection, like if merong UTI yung pasyente, no, or may pneumonia yung pasyente, then we can request mga urinalysis, CBC, or mga chest x-ray. Pero sometimes we don't need na nga to work up a patient na, most of the time, we don't need to work up a patient having acute urticaria. Kasi we depende na sa history ng pasyente, we treat na immediately, no? Pero pag chronic urticaria, we have a lot of work up for that. So, if you are considering an allergic reaction to something, then we do allergy test, either skin testing or allergy blood test. Then if we consider also mga chronic infections sa katawan ng tao, no, then we do the appropriate test for a specific infection. Like if you're considering hepatitis B, then we test the blood for the presence of hepatitis B virus in the blood. Then if we consider also autoimmune diseases, then we do blood test specific for certain autoimmune disorders ang pinapagawa namin. Pero Doc, bukod sa triggers po na nabanggit nyo kanina, by any chance, pwede po bang matrigger ang urticaria dahil sa stress or anxiety? Yes, nowadays, no. So before, no, parang pag sinabi ng pasyente, baka po sa stress, Doc, yung cause ng nung pagmamantal namin. Po, surprisingly, ngayong mga panahon na to, no, sobrang yung mental health issues, kaya you have the life balance, Ayun. no. Yes po. Ang taas na ng mga pasyente namin na merong mga underlying stressors which causes exacerbations of this chronic urticaria. So, kung kailan sila nasa stress, sobrang napakataas ng height ng kanilang anxiety, no? Or even depression, doon naman sobrang malala at madalas mag-atake itong mga urticaria rash na to. So, kanina, Doc, hopefully makakahanap din tayo. So, we can also feature at pakita din yung mga pictures ng itsura ng mga hives na meron. We'll have it placed din, syempre, para for the appreciation of our viewers, both for TV and social media. Aside from stress and ito, Doc, ang question ko naman, so nasabi niyo stress and anxiety trigger hives. So mga na-check up ninyo or sa mga nagpapakonsult sa inyo, Doc, kadalasan ano yung major reason kung bakit sila nagkakaroon ng urticaria? Yan, stress, mataas na rin ang cause niya, no? Most of the time, when you work up a patient having chronic urticaria, unknown, normal ang kanilang mga lab test. So, walang abnormality dun sa mga test na nakikita. Kaya, sometimes meron kami tinatawag na idiopathic urticaria, no? So, by the way pala dun sa chronic urticaria, meron din tinatawag na spontaneous urticaria, meaning, basta na lang lalabas, lulubog, lilitaw. Meron din namang chronic urticaria na inducible. Pag sinabing inducible, lalabas lang siya because you do something. Like if you draw on your skin, di ba? Kung gusto mo maglagay ng pangalan mo dyan, mamaya, yung itsura ng pantal mo is the same shape, Oh, okay. di ba? Like if you want to put a star, tapos mamaya yung iba, may star na rin dito.
So that's what we call an inducible urticaria, which is a type of dermatographism. Kaya yung iba nagsusulat ng pangalan nila. Ang unique niya talaga. Yeah. So yun yung mga iba't ibang ano. Meron din kami tinatawag ng mga solar urticaria, yung iba. But these are very rare naman. Ano po yung Yung pag solar? na-expose every time sa sunlight, nagkakaroon din sila ng okay. pantal. Yung iba naman merong pressure urticaria, 'di ba? Yung pag nilagyan mo ng strap ng bag mo, yung area na to, then magkakaroon ka ng pantal the same shape as the strap. Yup. Or doon naman minsan sa mga garterized area ng belt mo or sa belt area, no? Kung ano yung shape nung nilagay mong pressure doon, ganun din yung shape ng ano. Yung bumabakat dun mismo sa balat. Yes, yung Ang mga hirap yan. siguro makita nun kasi nakabakat sa balat mo eh. Parang baka mamaya kasi isipin mo yung bumakat lang sa balat mo is just because The garter. yung garter Oo. or hindi kaya sintron sobrang higpit lang. Yeah, so yung tinatawag naming pressure urticaria din. Okay. Dok, yung mga may solar urticaria, ibig sabihin ba nun, allergic sila sa araw? Hindi siya allergy mismo. Para siyang ano, the wavelength ng sunlight mismo nagtitrigger na ma-release yung mga chemicals causing yung pagpapantal. Okay. Hindi naman ibig sabihin kailangan iwas na iwas sila sa araw. Dapat if palagi. mga inducible urticaria, kasi from the word inducible, lumalabas lang yung pantal because you induce it. So ang management lang doon is you avoid exposure or you're inducing the patient Ayun with a lang. specific trigger. So kung exposure to the sunlight, kahit maglagay sila ng mga protectors like sunblock, sunscreen, hindi pa rin sila ligtas na magkaroon. Yes. So talagang yung iba kailangan magpayong para hindi direct yung sunlight. We have also what we call the aquagenic urticaria. Yung sa water naman, yung mga yun. Ang dami Cold niya palang urticaria. Pag na-expose sa malamig na thing, no, either malamig na tubig or malamig na condition, lumalabas din yung pamamantal. At yun naman sa ating episode for today, ang pag-uusapan natin, ako, lalo na sa mga kalalakihan. Ito, madalas yung nakikita sa mga annual exam, o annual physical exam, di kayo sa mga pre-employment, pamilya na pamilya. At tinitreat nyo lang to, umamin kayo, hindi, tinitreat nyo lang to pag may annual physical exam na kayo. UTI in men o yung urinary tract infection. Alam nyo, hindi pa nagsisimula yung actual conversation. Tuwan-tuwa na ako sa guest natin. Kasama po natin sa studio, all the way from the beautiful state of Laguna, si Dr. Joseph Lee, isang urologist. Doc Joseph, magandang araw. Welcome po sa Life Balance. Yes, good day at magandang araw sa iyo, Daryl. At natutuwa ako at na-imbita ako dito sa iyong show. Ay, tago din po natin yung naging reference si Doc, Mr. Dennis Antenor Jr. Si Mr. Anton, si Atty. Todd. Thank you sa kanya. Pero, Doc, all the way from Laguna, but still, thank you sa pagpunta Yes, sa no napaka-traffic problem. na mundo ng Pasig City. Oo, alam mo naman, pagdaan mo ng SLEX. Ay, gali. Tapos dadaanan mo pa EDSA, ang saya. Pagdating dito, marami palang binubutas. Ay, oo. Punong-puno ng pagbubutas at sana yung binubutas nila ay may magandang kapatutunguhan. Oo. Hindi yung butas lang ng butas. Speaking of dinadaanan, Yes. Doc, doon tayo sa dinadaanan ng ating mga urine. Yes. Urinary tract infection. Doc, ipaliwanag natin sa kanila bagamat yung iba nakapag-research, yung iba napanood na nila, o narinig na nila to. Pero ulitin natin for their benefit, Doc, ano nga ba ang UTI at paano ito nangyayari sa mga kalalakihan? Tama ka dyan. At Lily, kanina na-mention mo, Daryl, di ba? Minsan, nalalaman lang natin o na-i-inform sa atin during our pre-annual exam, Yes. evaluation, examination, or yung mga application natin pag Tama. mag-abroad tayo. Or Di ba? Kasi trabaho. minsan, hindi natin sinasabi or inalalaman na meron na tayong mga simptomas in the beginning. Okay. UTI, in a sense, is urinary tract infection. Saan po ito nagsisimula, of course, lalo na sa both male and female, yung pantog. 'Di ba? Lagi natin sinasabi yung pantog or urinary tract kung saan yung urinary bladder ay meron tayong tubo, yung urethra, Yeah. kung saan ang infection ay pwedeng ascending or namumuo. You have to remember, in the urinary bladder o yung pantog natin, meron tayong mga iilan-ilan na mga bacteria Okay. which are advantageous to us, advantageous in a sense na parang naninirahan siya sa atin, 'di ba? Parang mga borders, no? Pero ang bacteria pag dumami, when they start to colonize, tawag nating colonization, there must be some reason bakit sila
dumadami, maaring may risk factor, meron nag-trigger sa kanila para dumami, or meron silang nakakain, no? Nakakain in the sense, anong ibig sabihin yun? Because you have to remember, your urinary bladder is a reservoir. Is a reservoir galing sa kidney, yung mga tinatapon na mga materials, di ba? Waste, naiipon muna sa ating pantog bago natin ihi. So during the time na meron tayong mga ihi, mga urine, may mga certain substance yan, di ba? Okay. Now, kung ito matrigger ng ating bacteria, parang natuwa sila, uy, parang marami. Maraming hindi ka nais-nais. So they might colonize. When they start to colonize, dadami sila. So pag dumami na sila, pwede na sila mag-rally. Ayun. So pag parang nag-rally ginagawa dito. Yes, Tama, na-ano mo talaga. Na-connect natin. Ako lang, bukod sa akin, pati mga nakikinig, malaman, nakuha na nila yung picture na kung ano nangyayari. Now, when they colonize, they multiply. Doon yung sinasabi natin, pag-uusapan natin yung, minsan nakakaramdam na tayo ng balisawsaw, mild symptom, pero hindi pa yung talagang total na mahapdi. Diba? So they colonize. You have to remember, Daryl, pag nag-colonize na dumami sila ng dumami, ano mangyayari? Mauubusan sila ng element of to feed. Okay. Kasi hindi naman lahat na itatapon ng kidneys natin, yung ano. So pag naubusan sila ng kakainin, magiging virulent. So pag dumami na sila at naging virulent na sila, doon magsisimula, mag-aatake na sila sa sa ating system. That is where pag nag-urinalysis, yung kanina na mention na, pag nag-annual exam, makikita mo na yung count. The count is very important now. From 0 to 1, 0 to 2, normal, magiging 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, depende. Yeah. Or too numerous to count. So, ibig sabihin, madami na sila, nagrarally na sila, pag wala na silang pagkain, they become virulent. When they become virulent, doon mararamdaman ng isang individual na may inflammation, linalagnat, masakit ang pag-ihi, dysuria, balisawsaw, lower back pain. And So, point na minsan ng urine may dugo pa, di ba? Exactly. Yes. Yun po. So yun ang life story ng pag-start ng ating urinary tract infection because of the propagation of the bacteria, and they become virulent and they become something to for the urinary bladder to have problems later on. Yun, Doc. Kadalasan kasi ito, nakafocus tayo ngayon sa mga kalalakihan pero in your observation and experience ba, yung number of cases na meron ng UTI between men and women are the same o mas marami pa rin talaga sa mga kalalakihan ngayon? Okay. Siguro sa pagtitingnan mo yung anatomical structure, no? Kasi yung urethra natin, yung tract ng babae, mas maikli no? For the male kasi, it's very long in the sense, maaring yung infection, when it's ascending, maaring hindi agad maabot ang pantog or hindi agad maging symptomatic. But nevertheless, mas napupunan natin na mas ramdam ng lalaki, I think, probably the threshold, kaysa compare mo sa babae. But when you see it naturally, for me, the ratio is 1:1. The same lang, But this is in regards na kung ano ang nararamdaman mo sa simptomas. Kasi ang lalaki kasi pag naramdaman na parang, ay, balisawsaw, mahirap. Pa-check na yan Pag babae kasi, more or less, minsan naaano pa nila yung, yung pain. Tama ba ako na minsan na-associate pa rin nila, Doc, na baka mamaya part of their menstruation? Exactly, oo. Kasi minsan sumasabay rin yan Yes, dysmenorrhea and everything. So, part din pala yun. Ngayon naman, Doc, nabanggit nyo may iba't ibang mga risk factors or reasons kung bakit nagkakaroon ng UTI, especially sa mga kalalakihan. Ano ang kadalasan na nakikita ninyong mga major risk factors o yung mga major reasons or sanhi kung bakit nagkakaroon ng UTI, lalo na sa mga kalalakihan? Nagpipigil ng ihi, retention. Okay. No? Tapos hindi maganda ang bladder practice. Anong ibig sabihin ng bladder practice? Kung kailangan ng pumunta sa comfort room or restroom, ay sandali lang. Kaya ko pa. May meeting pa ako.
nagda-drive pa ako, 'di ba? Kadalasan, tas sasabihin, traffic. Traffic. Traffic, Oo. oo. So there's a lot of reasons that's bladder behavior. Okay. And thirdly is hydration. Hindi umiinom ng tubig, 'di ba? So lagi natin sinasabi, ay ba't di ka nag-hydrate? Ay okay, okay na ako, nakainom ako ng 1 or 2 to 3 glasses is okay. Then they replace hydration of water, just simply water to others like sodas. And pag may sodas ka dyan o mga other drinks that has sugar, dadami ang bacteria. Di ba remember sabi ko sa'yo, Daryl, colonization, Yes. o magrarally sila. And when you keep on giving them food, and the drinks that you're giving them are soda and something that has sugar content, nadami sila lalo. Yun yung parang procreation nila, yung asukal. Exactly. Oo. So ngayon, pag may UTI na, there is a eventual UTI because of the virulence of the bacteria, if medyo aktibo na sila, then lalala at lalala yan. But of course, lagi natin sinasabi, yung tatlong factors na are very important. Bladder training, hydration, and 3 is retention. Ibig sabihin, huwag magpipigil ng ihi. Okay. Ngayon naman, Doc, in terms of talking about symptoms, ano yung mga symptoms na pwede sigurong itatak sa isip na ating mga kababayan na maaring early signs na to na possible na may UTI na po ang isang tao, especially ang isa sa ating mga kalalakihan na nakikinig, nanonood. Ano yung pwede nilang tandaan para masabi na, ay, baka kailangan ko na magpatingin kasi posibleng baka may UTI na ako? Mahapdi ang ihi, tsaka nagbabalisaw-saw. Okay. Diba? But sometimes kasi pag wala ka nun, o because of certain reason na intermittent siya, abrupt, yung mga may gaps, pwede yung sumasakit ang puson. Diba? Okay. Mga pabuksong-bukso, pagsakit ng puson natin. So, pwede yon. But most of the time, it's balisaw-saw and dysuria. You call that medical term, no? Yung mahapdi. Either it's initial, yung pagkasimula ng pag-ihi mo, or sa dulo ng pag-ihi mo, terminal dysuria. Okay. Pwede. Now, kung sinasabi natin, Daryl, buong process ng pag-ihi natin o micturition sinasabi, Okay. ay baka malala na yung infection mo. Oh, much so, kagaya na na-mention mo kanina, kung meron dugo, ang kulay ng ihi mo ay medyo darken Okay. or parang nana na itsura. That could be more complications coming in. Literal na red flag and you should see a doctor immediately na kaagad. Ayun. Hindi na dapat pinaghihintay at wag niyo nang pigilan pa ika nga kasi mas nakakatakot. Yes. Doc, what's the difference naman of UTI between men and women? Kasi baka mamaya yung iba sinasabi, hey, ganyan din yung napapakita. Doy, iba na sabi mo na kanina, meron pa bang ibang difference pagdating sa UTI ng kalalakihan at kababaihan? Okay. Actually, more or less, we equate them in the same acute form or chronic form. Acute, 1 week, 2 weeks, chronic. You have relapsing. Pag sinabing relapsing, bumalik ang infection with the same organism. Recurrent, bumalik because of a different organism. Pwede ring hospital acquired. Okay. Diba? Pwede kasi pumunta ka lang sa hospital at nakiusyoso, hindi naman kailangan. Nakichismis. Nakichismis, you might incur infection also. Okay. But when it comes to UTI kasi, yun ang ano natin kasi, very basic is the duration. Acute or chronic. Okay? Then, ang sinasabi mo, kung it's a matter of male and female, depende. Okay. Pag male kasi, either UTI secondary to retention, secondary to enlarged prostate, malaki ang prostate kasi nagkaroon tayo ng retention. UTI secondary to post-surgical procedure. May procedure na nilagay or ginawa. Fourth, meron pwede sabihin natin yung instrumentation, nilagyan ng sonda o catheter. Diba? So, pwede magka-UTI na. Female naman, kagaya na mention mo, menstruation, it can go sometimes, kasi magsasabay. Then, second, yung post-UTI after giving birth. Kasi, minsan, di ba? Because of that. Then, third, pwedeng instrumentation, baka naglagyan ng catheter or something. Then, fourth kasi minsan, kadalasan sa babae, yung cystitis, yung infection ng pantog nila.
Oo. Kasi because of, di ba sabi ko sa'yo, mas magaling sila minsan na magpigil. Oo. So they tend to have more accumulative bacterial colonization. Then that they create UTI. So yun ang mga yung sinasabi mo, whether there is a difference between male and female, depending on the cause and the pathology that is involved. Hindi magandang i-practice ang pasensya pagdating sa pag-iiyak. Kasi minsan baka sabihin, patience is a virtue. Hindi po yun sa kaset. Mamaya sabihin kasi nila, Doc Joseph, I'm a very patient person. Pagdating sa hindi ho, ha? Oo. Usapan nyo. Lagi nga sinasabi, Daryl, nun parang, if kailangan, nararamdaman mo na puno na yung pantog mo and you need to urinate, hanap ka na ng yung comforting room mo. Comforting room. Oo. Para ma-release mo yan. Pero siyempre, lagi natin sitingan kung meron mga times na really we cannot, meaning ongoing business meeting. Oo. Parang ang retention level mo ay umabot na sa leeg mo. Lalo na pag kasi sabi nila, meeting na ko, umaatikabo ang discussion sa meeting. Tapos umaatikabo din ang iyong pantog. Oo. Hindi mo alam kung anong unahin mo. True. It's safe na dapat unahin mo syempre yung sarili mo, which is your, yung makapag-urinate. Pwede naman siguro mag-excuse, di ba? Darwin? Excuse At me. saka kung recorded yung meeting, mababalik kami yung chismis. Tama. Kasi yan ang life balance. So, kala nyo, puro medical. Samahan natin ng hugot para alive tayo pag napapakinggan ninyo ito. But anyway, Doc, itutuloy natin ang conversation. Maghahanap buhay lang tayo. Siyempre, kailangan natin kumita. Alam mo naman yun. No? Baka mamaya kailangan nyo, yung mga nanonood, nakikinig, baka kailangan ninyong mag-CR break. Ito na yung pagkakataon ninyo. Tama. Pero anytime na nagdi-discuss kami nito, CR kayo, ha? Hindi ko kayo pipigilan. Bad yun. O siya, sa mga nakikinig sa atin sa radyo, wag pong ililipat ang inyong mga talapihitan. At sa mga nanonood sa TV at online, dyan lamang po kayo, steady lang. Pwede nyo hinaan ng konti ang volume. Magbabalik po ang Life Balance. Na balita yatid live ni Patrol 30, Jelly Mendez. Natapos na ang pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay sa dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng pagdedeklara bilang sufficiency in substance sa ikatlo at ikaapat na reklamo sa Vice Presidente na parehong nakakuha ng 54 na botong pabor. Isa ang kumutol habang wala namang nag-abstain. Ayon kay Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, malinaw na ang dalawang reklamo ay sufficient in form and substance dahil sapat ang mga recital of facts at authentic ang mga inilatag na ebidensya. Sinabi ni Luistro na magkakaroon ang komite ng issuance of notice kay VP Sara para hingin ng kanyang sagot sa dalawang reklamo. Sakaling matanggap na ni VP Sara ang kopya ng reklamo, bibigyan naman ng 10 calendar days ang Vice Presidente para detentahan ang sarili at sagutin ang mga paratang na nakapaloob sa impeachment complaint. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez sa Guulat para sa Intirang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, PCO at siyam na malalaking pahayagan sa bansa nagsanib puwersa laban sa fake news. Ang detalye ng ulat ihahatid ni Patrol 13 Gilbert Perdez. Nagsanib puwersa ang Presidential Communications Office at siyam na pangunahing pahayagan sa bansa para labanan ng fake news at disinformation sa digital at social media platforms at maprotektahan ang publiko kontra sa masasamang epekto nito. Nilagda ng PCO ang isang Memorandum of Understanding o yung MOU kasama nga ang siyam na pahayagan upang palakasin ang kooperasyon laban sa mga banta ng maling impormasyon at tiyakin ang kaligtasan daw ng publiko. Ang MOU ay bahagi ng organisadong aksyon na tinaguri ang Oplan kontra fake news na layong pigilan ng pagdami ng peking balita at nilalaman na maaaring magdulot ng panganib sa kaayusan ng lipunan, magpahina sa kalayaan sa pamamahayag at makasira sa demokratikong proseso. Porman na nilagdaan ni PCO Secretary Dave Gomez ang kasunduan kasama nga ang mga malalaking pahayagan sa bansa. Tos Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala,
mas pinalakas pa ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kanilang grassroots social service sa pamamagitan ng pagsama sa Lab for All, laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat caravan noong Pebrero 24 sa Subic Bay Exhibition and Convention Center. Bilang inisyatiba ni First Lady Liza Araneta Marcos, layunin ng programa na magsilbi bilang comprehensive hub para sa libreng medical consultations, laboratory testing at government assistance. Pinangunahan ni PCSO General Manager Mel Robles ang pagbabahagi ng 1,500 na charity timba sa mga residente ng Zambales, katuwang sina PCSO Chairman Felix Reyes at Director Jennifer Leongson Guevara. Maliban dito, isinagawa rin ng programa o sa programa ang official turnovers ng LGU Lotto shares para sa July to December 2025 period para sa pagpapalakas ng local health and social welfare programs dahil ang PCSO hindi umuurong sa pagtulong. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daniela de Guzman, nagbabalita ng tama, naglilingkod. Mabuhay! Nagbabalik po ang DWIZ Life Balance. Kasama niyo pa rin po, Daryl Justin at si Doc Joseph kasama natin. Pero bago namin ipagpatuloy ni Doc Joseph ang ating kwentuhan tungkol sa UTI, panoorin pakinggan ang aming health tip for today. Alam mo ba na kapag na-stuck ka sa isang gawain, hindi ibig sabihin nun na hindi mo na kaya? Minsan, pagod lang ang utak mo. Kaya ang simpleng health hack natin, magpalit ka ng ginagawa. For now, kung nahihirapan ka sa assignment, trabaho o kahit anong problema, huminto ka muna sandali, maglakad, uminom ng tubig o gumawa ng ibang bagay, kahit ilang minuto lang ang ilaan mo para dun sa ibang bagay na yon. Baka mapatanong kayo kung bakit ito effective. Ang dahilan, kasi binibigyan mo ng pahinga ang utak mo. Kumbaga parang nire-reset mo siya. At kadalasan pagbalik mo, mas malinaw na ulit ang isip mo. Minsan, bigla mo na lang maiisip yung solusyon. Hindi dahil hindi ka matalino ha. Kailangan mo lang ng konting break. Kaya next time na ma-stuck ka, always remember, magpahinga muna, pause ka muna. Magpalit ng gawain dahil minsan ang sagot dumarating kapag tumigil ka muna. At yan ang ating health tip for today. O, Doc, malamang nakapag jingle break na sila. Nakapag-discharge. Ang ihi. Nakapag-discharge na po ba kayo? Well, if hindi pa, do it anytime. Pero pwede nyo lakasan ng volume ninyo. Gawin yung radyo yung mga TV nyo. Kasi hindi lang to radyo, nasa TV and online. Doc, balik tayo sa usaping sintomas about UTI. Gaano kadalas nagkakaroon ng instances na walang sintomas pero may UTI? Oh, that's a very good question. No? So, meron tayong mga, yung sinasabi natin, asymptomatic. Asymptomatic na makikita mo lang ang mga signs of UTI through urinalysis. Paano yun? 'Di ba? Kasi lagi natin sinasabi, Daryl, ang isang individual na, lalo na sa atin, mga Pilipino, hindi ka namang mapapa-urinalysis kung wala kang nararamdaman. 'Di ba? Actually, kahit ano naman test, kung wala ka nararamdaman, hindi ka pupunta ng ospital. Pero nagkakataon ito, mas nakukuha natin itong mga asymptomatic during physical examination. Kasi walang choice mag-i-exam. Tapos nilalabas, meron makikitang mga signs of infection. Tapos sabihin sa'yo ng pasyente, pag tinanong ng doktor, Dok, wala naman akong nararamdaman bakit may infection? Then when you look at the profile of the ultrasound ng pantog, makikita mo may mga seemingly kakaiba. Seemingly kakaiba na parang binagmumulan ng mga asymptomatic UTI or there is pyuria, you call that, no? Pyuria is an indication, medical term for infection or
bacterial count in the urine or urinalysis process. Ano ang example niyan? Oo. Hold your chairs, ha? Tuberculosis ng pantog. Oh, okay. So, kala mo, tuberculosis sa baga lang. Meron din sa pantog. Oh. Okay. So, ibig sabihin, yung katanungan mo, asymptomatic pyuria. Pyuria is indicative of infection. Yes. Diba? Pero, asymptomatic. Wala ka naramdaman. Nagkataon yung nakita yung pantog mo, meron mga signs of tuberculosis of the urinary bladder. Anong itsura nun? Maliit ang pantog, tapos medyo siya crumpled and all those stuff. So there is a thing yung sinasabi mo, nagulat ka sa tanong mo. Kaya sabi ko, may tuberculosis sa pantog. Bago sa pandinig ko yun. So ito yung mga signs wherein it's unusual, but there is. Kasi ang pinaka-common kasi, Daryl, is nararamdaman mo, there is symptom, dysuria, balisaw-saw, mahapdi, yun. And pyuria, nakikita mo yung bacterial count sa urine. Pero you're talking about asymptomatic, that's one symptom of that. Okay. Ngayon naman, So it can happen, ha? It can happen. Pero dito sa setup natin sa Pilipinas, though it can happen, medyo mataas ba yung case na may mga findings about these asymptomatic cases o hindi naman ganun karami? Kung sinasabi mong tuberculosis of the urinary bladder, mas hindi masyado because if you're talking about the lung per se, TB of the lung, natitreat natin either triple cox or quadruple. So hindi umaabot unless these individuals stop treatment sa pulmonary, babaksak sa Okay. sa pantog, 'di ba? Oo. Gets. Oo. So, Okay. yun. Ngayon naman, Doc, ito, pasintabi doon, lalo na kung may mga bagets na nanonood, nakikinig sa atin ngayon. Parental guidance po, Paano naman daw, Doc, doon sa mga nakikipagtalik, yung may mga sexual intercourse? Usually, mag-asawa. Pero in the modern world, even teenagers do this. So, nakaka-apekto ba yung pakikipagtalik sa pagkakaroon ng UTI? Ano sa tingin mo? I think yes, of course. Yes, you got it. May jacket ka. Kung may doktor ako, isasal ako. Kasi guys, I leave it to doctor. Hindi. Tama ka dyan. Oo. Isa rin naman napakagandang tanong yan. No? Most of the time, they will ask, uy, may kinalaman ba ang sex? Either pre or post-sex? Of course. Diba? There is inclusivity of hygiene there. Okay. Being hygiene in both genders, male and female. O, di ba? Pag yung hygiene, pinag-usapan, dapat, of course, kailangan ba wash first before do? Mas maganda, di ba? Pag hindi wash first before do, baka may infection isa. This is another case. No? Daryl, ibig sabihin, one of the partners might be infected with infection. Okay. So when you do the sexual act itself, mahahawa ka. Whether, ito na, Sige. whether the infection is purely infection, bacterial, or yung sinatanong mo na mas delikado, yung infection may kinalaman sa STI, sexually transmitted infection. Infection pa rin yun. Paano, Doc? Baka mamaya may iba na, malamang iba na po ka interest. Pinag-usapan natin yung pakikipagtalik tsaka UTI. Paano ko sasabihin, gumamit naman po ako ng proteksyon. Is it still the same case? Na posible pa rin siya o hindi na, Doc? Paano mo ginamit ang protection mo, Daryl, bago naka-infection? Oo. Diba? Lagi natin sasabihin na pasintabi sa atin nakikinig Yes, ka. ako. Oo, sabi mo, oy, may condom ka. Alam mo ba paano ilagay yung condom? Have you ever thought of that? O, diba? O, nag-isip ka tayo. May iba kasi, alam yung, hawak yung, yung device. Yes, How do you put it properly? So bagay, kasi yung iba pagka nandyan tapos pasintabi ulit talagang very active na sila. Go na sila. Bahala na. Lalo na pag linagay mo kalahati lang on the way. Oh, di ba? O parang may iba kasi pag hinawak-hawak pa. Diba? How do you? Diba? It's always like this. Kasi minsan sasabihin nila, uy, meron akong protective. O meron din akong ininom. But how did you do that? Is it done properly? Are you guided by the doctor? Or not?
Siyempre, kung kondo, hindi naman gina-guide na ng doktor, no? Alam mo na. Pero yung mga Iba, nakikita umiinom ng gamot, Aha. oo, yung protective, that has to be very, we have to be very crude and talk about doctor guidance on that aspect. Okay. So, maganda i-check ninyo maigi, tsaka be safe, lalo na doon sa mga, ang preference nila is gumamit ng protection. Always make sure na gagamitin nyo yung mga protection ninyo properly. But if you do have protection, and if you use it properly, alam mo, when I say properly, alam mo na, there is prevention. Okay. There is always, baka kala nila, Daryl, hindi walang yes. Oo. Ang sinasabi lang natin do you do it? How do you do it? How do you do it? Yung sa pamamaraan. Ika nga, wala dun sa gamit nandun sa pamamaraan ng paggamit. Ngayon naman, Doc, talo naman na tayo ngayon for dun sa maraming interesadong malaman. Diagnosis at gamutan. Pero more of gamutan na tayo. Paano daw? Ito, Doc, feeling ko obvious naman. Paano daw nalalaman kung may UTI ang isang lalaki? Oo. Una-una, siyempre, magpa-urinalysis. Exactly. Diba? Ay, hindi. Ito sige. sinasabi ko, Daryl, Ang ihi kasi na for urinalysis ay kailangan freshly collected. Ha? Okay. Hindi mo dinadala at nilalagay mo sa container, hindi mo alam kung contaminated yan, dadalhin mo sa laboratory. That is not allowed. Kasi parang sabi, dadalhin ko na lang, nahiya ako sa hospital. Mag-CR ka na sa bahay. Napapanis yun. Okay. Pag napanis yun, baka dumagdag yung number of counts mo. Okay. Para sa kaalaman ng ating listeners at viewers, you get the midstream, kalagitnaan ng ihi mo, Ayun, and you give it to the laboratory. They will give you a container. The container should be sterilized. Yeah. Hindi yung madumi. Kasi pag na-contaminate yan, wala kang infection, baka magka-infection ka. Doon nalabas ang false positive. Exactly. Actually, hindi lang naman din sa urine, di ba? Kahit yung mga kumukuha ng dugo, mga medic pa kumukuha, sterilize lahat yan. Dahil pag itinulok yan ng hindi malinis sa iyo, nako, marami kang magiging problema na pwedeng kaharapin. This is initial, Pero pag minsan ako, kasi I like it, yung lalo na yung, Daryl, yung paulit-ulit na infection that comes to you, nagre-request na rin tayo ng urine gram stain and culture and sensitivity. Bakit yun? Kasi kagaya na sinabi ko, meron tayong mga bacteria paulit-ulit. You have to remember, anong nabanggit natin kanina, ang bacteria kasi, when they colonize, they can ask help, or they can call a friend. Phone a friend sila para From they phone a friend, yung bacteria magiging mix. May iba ng itsura. Tapos magkakaroon ng marami-raming bacteria, hindi lang nag-iisa. So, paano yung treatment mo? Iba na. That's why you need culture and sensitivity para andun yung antibiotic na na linalagay natin, i-earmark natin, tapos lalagay sensitive ba siya or resistant, sensitive ba siya o hindi. Kasi when the antibiotic is not appropriate for given to patients who have UTI, they will cause resistance. And that antibiotic will be food to the bacteria. So, pag food yan, ano sabi ko? procreate sila. Dadami sila. Isa sa buhay nila ang kasabihan na humayot magparami dahil doon. Hindi ka matatapos. Oo. You will not treat the UTI. You progressively improve them. And hindi na ma-improve. Parang dadami sila at magyayabong, kagaya ng sinabi mo. Walang mangyayari. So, that's another diagnostic modality. And of Doc, course, sorry, ipipos muna kita. Kasi sinasanya-sana tayo ni Kim na mag-breakdown muna. Tuloy natin yung conversation pagkatapos. O, dyan lamang po kayo. Mabilisang break lang to. Magbabalik po ang Life Balance. Mabuhay! Nasa huling bahagi na po tayo ng Life Balance. Kasama pa rin natin si Doc Joseph at kasama niyo pa rin si Daryl. Wala naman kayong choice kasi ako yung host ng programa. Wala ka namang iba. So ako lang din yon. Tama. Pinag-uusapan natin yung ways o yung means kung paano na-diagnose ang UTI. So sige Doc, sorry na-cut off kita kanina pero let's go back dun sa iba pang yung isa pa, Daryl, kung feeling mo meron na siyang mga simptomas na sinasabi like low back pain, masakit ang puson, di ba? So you probably can request for ultrasound na
ng kidney tsaka yung pantog para ma-check na rin natin, no? Gladly, if it's negative, di okay tayo. It's primarily UTI. Ang problema kasi, Daryl, pag humantong tayo sa complication ng UTI, you can have problems of the kidney and other problems to the urogenital tract. Doon medyo magkakaroon ng complications. So the process and the management of our antimicrobials will increase not only in dose but on duration. Tatagal siya. Hindi 7 days, baka 10 days lang. Okay. And of course, we do not want further complications kasi baka ma-hospital ka. There are people who get hospitalized or primarily of complicated UTI. Okay. Na sana wag na tayo umabot sa puntong yun. Yes. Hindi lang yun masakit sa inyong pantog, masakit din yun sa inyong bulsa. Yes. Lalo't higit. Kahit na may tulong pa ng HMO. At of course, PhilHealth. Makakatulong. Well, hopefully makatulong. Pero ang PhilHealth, total kapitbahay namin, malamang tutulong ang PhilHealth dyan. Pero Daryl, ito sinasabi ko kasi may ibang PhilHealth pag hindi kompleto, hindi rin nakaka-help. Okay. So yung mga hindi nagre-remit, tama ba yun? Okay. O, sabi, ay, PhilHealth ka, gamitin mo. Ay, Doc, yung PhilHealth ko, parang hindi ko yata na-follow up. Naku. Nasa sa tao na yun, ha? Kaya, bago ninyo isipin yung PhilHealth, isipin nyo na muna yung health ninyo mismo. Tama. Pero shout out sa mga nakikinig sa atin sa PhilHealth. Magandang araw po sa inyo. Ngayon naman, Doc, well, yung next question, parang kaya ko sagutin. Delikado po ba kung hindi agad magagamot ang UTI? I think there are, gaya nga nasabi mo, may complications, pero hanggang saan ang hangganan nito, lalo na pag hindi umabot? May posibilidad ba na umabot sa... Ito, hypothetical to at galing sa isip ko to. Ako lang ito. Linawin mo, Doc, mamaya, teorya lang sa isip ko. May time ba na baka mamaya kailangan i-chop-chop na yan dahil hindi mo inalagaan? Hindi lang chop-chop, baka ka na, idala ka na sa heaven. Ay! You can have severe infection that you can cause, you term as urosepsis. That is secondary to much progression or of the bacteria, 'di ba? Urosepsis from the word urology, 'di ba? Then you have yung sepsis na sinasabi. Ito mas malala kasi pumunta na yung bacteria sa dugo at it can go to the other parts of the system. So you do not undermine a simple UTI na pinag-uusapan natin nga kanina kasi pag lumala siya at hindi nagamot at hindi na correct na kung kamalas-malas nagkaroon ng complication, pinabayaan mo lalo or hindi mo naman pinabayaan pero nahuli ka na kasi kumalat na, there would be a problem of sepsis. Yun. Tapos pag ang paggagamot mo hindi lalo na yung antibiotics, 'di ba? Lagi natin sinasabi, Daryl. Hindi na oral, hindi na pwede oral medication, yung parenteral, yung sa swero na. Yun ang mas malala kasi mas mahal yun at minsan kasi yung gamutan o yung antibiotic na kailangan ay hindi na available minsan sa pharmacy. Oh, okay. Diba? So, wag na sana humantong doon sa pagkiswero. Yung oral, at saka pagka nag-oral na kayo at natapos at sinabi ng doktor na malinis na, wala nang problema, do your best na panatilihin na malinis. Yes. Tsaka Daryl, follow up pag sinabi kasi ako kasi I like doing follow up on patients. Yes. Dok, okay na ako. Ay, hindi pa okay kasi hindi kita pa nakiklear. Paano ki-clear? And after 2 weeks, you come back, urine culture. Bakit urine culture? Tingnan natin bacterial line mo. Mababa na ba siya? Then pag anong gagawin mo? Pero of course, you will be reminded not to do this, not to do that. Dok, nabanggit ninyo, yung sa urine culture is checking yung bacterial line, no? Tama ba ilagay sa isip ng mga kababayan natin na dapat zero bacteria tayo o bacteria should have to be there pa rin kahit at a very small amount? Very good. You can have small amount. Kasi sabi ko nga the more that strive with us, that is very homeostatic to us in small amount is E. coli. Diba? Pag dumami siya, okay lang may E. coli doon. Okay. Basta pag wag lang lalampas ng 10,000 counts. Okay. Pag lumampas na ng 10,000 counts, ibig sabihin, yan na yan. Dumadami na sila. Okay. So less than that, or even lesser than 10,000 counts.
That's okay. Pero yun yung maganda rin. Iba kasi, Doc, pag nakuha ng result, minsan, para na silang mga medical, mga doktor, nakalagay kasi sa reference value, ito lang dapat, ito lang dapat. Kailangan tinitingnan Pinapabasa natin. pa yun. Pinapabasa, oo. Kasi hindi sasabihin, ganun, wala naman akong nararamdaman, okay na yan. Ay, hindi. At sa panahon ngayon, Doc, isingit ko na lang, ang kayang bumasa niyan ay isang totoong aktual na doktor at hindi Dr. Google o Dr. AI. Tama ka. Nalalaman ba yan even sa chat GDP? Gagawin ni ChatGPT, hanapin niya lang din yung sources niya online, di ba? Oo. Pero ang interpretation ng data Yes. ninyo, ng results ng exam ninyo, dinadala sa doktor at hindi dinadala sa AI. Yun ang magandang paalala din siguro sa in many. Pero sa ninyo, it's Yes. still the best way to do it is go to your doctor. I agree, Daryl. Oo. Doc, bukod sa antibiotics, go na tayo ngayon sa treatment. Meron pa bang ibang binibigay aside from antibiotics would you consider antibiotics parang a primary medication to help out with Yes. UTI? Oo. I think that's number one. And second, we always say that you hydrate more. That's the more simpler thing. Then proper bladder behavior. Yung sinabi ko nga sa iyo, Yeah, diba? Kung kailangan pumunta sa Go lang ng go. go lang ng go. Oo. O Globe, baka naman mag-sponsor kayo sa programa ito. Anyway, Doc. Then ano pa ba? Kung may nararamdaman initially, parang feeling mo may UTI ka. Pinag-usapan naman natin. Yeah. Pa-urinalysis. Urinalysis is just how much, 'di ba? Exactly. Oo. Then pag may nakita kang something na hindi mo naman alam kayang i-interpret or basahin, Yeah. you ask your doctor to interpret it to you. Hindi Dr. AI, ha? Hindi AI. Doctor talaga. Yes. Medical doctor. Ngayon, Doc, Agree. sa last part ng ating episode for today, magbibigay ako ng mga common misconceptions siguro na meron sila. Tulungan mo ako kung baka mamaya tama naman to, baka mamaya hindi. Help me out. So, ilan sa mga nakita namin, Doc. Una, hindi nagkaka-UTI ang lalaki. Parang kahit ako, kaya ko sagutin to. Mali. Oo, sino yan? Superman? Anyway, ayan. Doc, kulang sa tubig lang daw po ang sanhi kaya nagkaka-UTI. Pwede. Oh, pwedeng kahit yung tubig lang mismo. Yes, oo. I think it's still 8 to 10 glasses of water. For you to some do. reason of another, lagi yung sinasabi, yan ang measuring point natin. But you can increase that even to 1.5 to 2 liters. Depende yan. Pero syempre, pag may mga problema ka sa kidney, there is a regulation of the drinking water. Oo. And you do not drink water for the heck of, like, kunya nakita tayo. Daryl, di ba? Hindi ka mainom ng tubig. Example lang. Tapos ko, okay lang, uminom pa ng tubig. Ininom mo yung tubig, 2 liters, tuloy-tuloy. Hindi pwede yun. You can cause water intoxication. Okay. Malulunod ka sa sarili mong pag Tsaka yun yung case, di ba, Doc? Baka mali ako na bigla-bigla ka, maya-maya ka, punta ka ng CR. Yes, Kasi binigla pwede mo yun. yung sarili mo sa Exactly. pag-inom ng tubig. Yeah. Yun, kaya relax lang. Kaya yung iba, di ba pala sinasabi nila, Doc, sorry, ito, pumasok na nung bigla sa thought I had a thought in mind. Sa pag-inom ng tubig, iba kasi talagang, sabihin natin parang ginagawa niyo sa beer, laklak. Ayan, yung iba, laklak sa beer. Yung iba naman, sips of water lang ba? Ikaw ba, Doc, may re-recommend kasi it really parang okay lang yung slightly continuous, so sips of water is the best way to. Okay, if it's difficult for you and difficult to your work time, pwedeng uminom-inom ng tubig. Rather than drinking other drinks that is carbonated with some, pwede naman uminom yan, no? Okay. Basta at least, kung hindi mo kaya makuha, kagaya na mention mo, 8 to 10, Yeah. at least in a day, maka-6 ka is okay. Siguro makaka-6 ka naman, no? Oo naman. Parang Lalo ng pag mainit na yung panahon, pwede sa naman. summer season, di ba, usually. Tama. Balik tayo, Doc, sa misconceptions. Kusang nawawala daw ang UTI kahit walang gamot. Hindi. It never. Pinag-uusapan natin with Oo. medication dapat eh. Ayun. Doc, nakakahawa daw ang UTI sa paikipagtalik. Yes. Hereditary, namamana? Hindi. Hindi, okay, ayun. Can you imagine pag namamana ang UTI? Pabibigay ko sa UTI. Anak, meron ako neto. Oo, para masaya ka rin. Ayun, isang beses lang daw, Doc, nagkakaroon ng UTI.
Hindi. Kasi we're talking about may recurrence. There's recurrence and relapse and everything. Yan. Last one. Pareho lang ang gamutan sa lahat ng klase ng UTI. No, iba-iba. It varies. It depends on how the extent of the UTI is. Doc, I'll give you the floor. Ang iyong message at paalala sa ating sa mga hindi nagpipigil at nagpipigil lalo. Sige, Doc. Go ahead. So, tama ka dyan, Daryl. Sa ating mga nakikinig, nanonood, at patuloy na nakikinig sa Life Balance, lagi natin sinasabi, hydration is the best to conquer UTI. Lagi na sinasabi, pag nahirapan ako uminom kasi walang lasa, okay lang yan. Oo. Water is good for hydration, for other things, and of course, it can wash out excess of bacteria. Second, yung bladder training. Ano ibig sabihin bladder training? Kung kailangan, wag pipigilin. 'Di ba? Mahirap pinipigilan, 'di ba? Daryl, every time masakit sa puson. Dapat ang team song ninyo is I can't fight this feeling anymore. Yun! Pumasok ang pagiging DJ bigla. And the third, very simple. Pag may simptomas o may nararamdaman, pumunta sa doktor. Doktor na tunay, ha? Oo, baka iba ng... Hindi AI, hindi Google, at hindi yung sinasabi nilang kwak-kwak. Oo, mahirap yun. And of course, siyempre, pag kwak-kwak, they let you apply a lot of wag, ha? Go to para matreat agad yan. Okay. Ayun. Doc Joseph, maraming Thank you, salamat Daryl. sa knowledge, and I hope na mas mapadalas ito. Sige nga, Sure. Kim. Total, pinag-usapan namin off-air. Pwede na natin gawin co-host si Doc Sir Dennis. Alam ko naman nagmo-monitor kayo. May co-host na ako. Pero Doc, again, maraming salamat po. And I hope to have more conversations in future episodes. Ayun. Muli, maraming salamat kay Doc Joseph. At sana'y hindi kayo nagpigil at nag-comment din kayo ng mga tanong ninyo sa ating conversation para sa mga susunod na pagkakataon na kasama natin si Doc Joseph, mapag-usapan pa po natin yan. At natapos na naman ang isang oras ng ating pagsasama-sama upang tulungan ng bawat isa na magkaroon ng balanse sa ating buhay. Huwag kalimutang saluhan po kami mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood at mapapakinggan ang Life Balance sa DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Stations, DWIZ News TV, replays po sa Aliw Channel 23 at social media platforms via live streaming. Maraming salamat sa ating mga nakaagapay sa broadcast na ito, sa ating team sa radyo, sa TV, sa TOC, sa social media, at sa ating studio team. Maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo. Kasbu! Ako po si Daryl Justin at ito ang DWIZ Life Balance. Abangan ang next program. E-air na yan sa DWIZ at Aliw Channel 23. DWI